Sinuspindi na ang trabaho at klase sa Butuan City bilang paghahanda sa Bagyong Pablo mula pa rin sa Butuan, Agusan del Norte. Nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, kararating-rating din lang ng team natin dito sa may Butuan City, kung saan nakakaranas tayo ng maganda pa rin naman yung panahon, although nagsisimula lang umulan-ulan dito sa kinatatayuan natin, sa labas ng kinatatayuan natin. Pero bago dumating yung ating team dito sa Butuan City ay nanggaling tayo sa karatig na probinsya ng Surigao del Norte naman, at ito yung ating namalas papunta dito sa Butuan City. Sa lumipas na maghapon, sikat ng araw ang naranasan ng mga tiga Surigao City sa probinsya ng Surigao del Norte. Gayunpaman, hindi raw nagbabakasakali ang lokal na pamahalaan kung kaya't sinuspindi na ang mga klase at opisina. Hindi pa man nararamdaman yung epekto ng paparating na Bagyong Pablo. Identified naman daw yung mga danger zone, kaya't ito yung tinututukan ng local government. Mula sa Surigao City, tumulak ang ating team papuntang Butuan City sa katabing probinsya ng Agusan del Norte, at sa boundary pa lang ng Surigao at Agusan ay ito na yung sumalubong sa atin. Malakas na pagpalo ng ulan, pero kung sa ilang bahagi naman ng mga humahampas na ulan ay panatag pa rin naman yung panahon doon sa ilang mga bayan na nadaanan natin, Mel. Pero ang pagdating naman natin doon sa isang mataas na lugar, isang bagay yung pumukaw sa ating atensyon, Mel. Kitang-kita yung kapatagan na sinisikatan pa nung araw. Pero pag paling dun sa kanan ay tanaw na tanaw natin yung madilim na bundok na tila ba dinidiligan na ng ulan, Mel. At ayon sa Pag-asa, ito na raw yung pinakanguso ng Bagyong Pablo habang tinutumbok nito yung Hilagang Mindanao papuntang Butuan. Papunta naman Butuan, na daanan natin yung lawa ng mainit. Ang kwento sa atin ng isa nating mga kasamahan ay maswerte daw at wala pang bagyo habang dumadaan kami dahil umaapaw raw kasi yung lawang ito kapag at inilulubog ang highway dahil sa malakas na ulan. Kasi itong tubig sa likod aapaw dito, tas maliit talaga yung exit ng Mainit Lake papuntang dagat. Kaya nga aapaw talaga. So, paano mo Mel, pagdating doon sa syudad ng Butuan sa Agusan del Norte, normal pa naman yung sitwasyon na kani-kanina itong video na pinapakita natin. Pero bakas nga doon sa paligid at sa mga taong nakita natin yung paghahanda para sa malaking unos na darating. At simula alauna, kaninang tanghali, ay kinansela ng araw yung klase sa lahat ng antas dito sa Butuan City, pati na rin yung mga opisina. At gaya nga nung na-report na natin kanina, tiniyak na lokal na pamahalaan na nakahanda ito para sa inaasahang pagdating ng Bagyong Pablo, Mel. Cedric, napapansin ko sa likod mo, no? Mga sako-sakong mga relief goods ba yan, Cedric? Tama, Mel. Nakapaghanda na nga daw itong local government ng Butuan City. Katunayan, itong nasa likod natin ay yung mga relief goods nga gaya na nabanggit mo. Dito rin sa tabi ko at dun sa may room sa katabi natin, kung may papakita natin siguro sa video, dun nga yung naka-ready na yung mga equipment, yung mga aparatus na pwede nilang gamitin. Meron mga malalaking flashlights, may mga life vests. At sinabi nga nung local government ay naka-ready raw sila. In fact, sinabi nila kung kakailanganin, pwede rin daw silang tumulong mag-respond sa mga karatig na bayan. But of course, priority nila yung kanilang sarili nilang town. And pare-pareho naman yung mga tao dito na umaasa na sana hindi na kailanganin gamitin itong mga gamit na ito, Mel. Nakakatuwa namang makita yan, yung paghahanda dyan. Pero hari nawa ay hindi kailanganin yung mga inihandang yan. Tama? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.